Sa 2 taon na ginagawa ko 'tong simplehan lang natin video series, ngayon ko lang naisip kung bakit hindi ko pa ginagawa yung video na ito. Bakit nga ba? Siguro kasi sobrang dalas ko siyang ginagawa na hindi ko naiisip na gawin siyang topic ng isang video. At siguro isa pang dahilan ay inisip ko na gusto ko munang matapos yung karamihan ng mga basic photography topics bago ko gawin ang video na ito na medyo mas specialized at medyo mas focused sa isang genre. Pero dahil sa 2 taon at siguro halos 20 video na, sa tingin ko oras na rin para pag-usapan natin dahil tulad ng parati kong sinasabi, photography para sa lahat. At itong kind ng photography na ito na parati kong ginagawa ay gusto ko rin ma-enjoy ng lahat. Sa videong ito, pag-usapan natin ang cityscapes. Ang cityscapes o kilala rin sa tawag na urban landscapes, katulad ng sinasabi ng terminong yon, ay pagsushoot ng landscape photography sa isang syudad. Pagsushoot ng landscape photography sa isang city. Marami ang pagkakahalintulad ng cityscape photography sa landscape photography dahil syempre ang sinushoot natin ay ang buong lugar, ang kabuuan ng lugar at kung papaano ito nag-i-interact sa ilaw o sa araw at sa mga iba pang factors katulad ng mga ulap at lahat ng nakakaapekto sa lighting. Kumpara naman sa architectural photography, ang architectural photography kadalasan ay nakafocus sa iisang gusali o iisang structure. Sa cityscape ay mas nakafocus tayo sa kabuuan. So, kadalasan dito may at least mga 5 building, 10 building, 30 o kung ilan man ang kakasya sa frame mo. Depende kung saan ka nagsushoot. Ngayon, katulad ng sa landscape photography, maraming mga bagay ang kino-consider bago nagsushoot ng cityscape. At unang-una dyan ay ang oras. Bakit ang oras? Siyempre, nakadepende sa oras kung kailan ka nagsushoot, kung ano din ang magiging karakteristik ng ilaw. Kung ano ang magiging itsura ng ilaw, gaano kabalanse, gaano ka-dynamic ang makukuha mong shots. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka dapat nagsushoot ng cityscape sa tanghali. Depende pa rin yan sa artistic vision o sa gusto mong kalabasan ng mga litrato mo. Ngayon, para sa shoot na ito, ganap ng 5:45. In 15 minutes, mawawala na ang araw. At marami na ang mangyayari sa pagitan ng 15 minutes na yun o siguro sa pagitan ng 30 minutos dahil sa pagbabago ng itsura at direksyon ng ilaw. Ngayon, kung hindi ka pa sanay, ang pinaka magandang tip na maibibigay ko sa'yo, pumunta ka ng maaga. Hindi naman sobrang aga, pero dahil sunset at blue hour o yung oras pagkatapos mawala ng araw ang habol ko, nandito ako at least 15 to 30 minutes bago lumubog ang araw. Doon pa lang makukuha ko na yung oras na marami pang liwanag at pwede pa ako mag-shoot ng handheld. Hindi ko pa kailangan gumamit ng tripod o kung anong alternatibo. At marami pa akong oras para planuhin ang mga magiging shot ko bago pa magsimulang lumubog ang araw. So yun ang tip number 1, mag-shoot ng maaga. At least 30 minutes ay nakapwesto ka na. Ngayon, bago tayo magsimulang mag-shoot, ito ang itsura ng nakikita ko ngayon. Bago tayo mag-shoot, pag-uusapan natin kung ano ang mga bagay na kailangan nating gamitin para sa cityscape photography. At hindi ibig sabihin na babanggitin ko yung camera at lente na ginagamit ko ay kailangan yun din ang ginagamit mo. So unahin natin, anong camera ang kailangan mong gamitin? Technically, kahit anong camera pwede sa cityscape photography, basta alam mo kung paano gamitin. Pero ang pinaka magbibigay ng bigat sa lahat ng gamit mo ay yung lens na ginagamit mo. Pwede kang mag-shoot ng cityscape gamit ang cellphone pero depende pa rin kung saan ka nakatayo. Kung nasasakto na swak sa composition na gusto mong gawin yung wide angle ng cellphone mo o kaya naman kung merong mga secondary or tertiary camera ang cellphone mo para maka-zoom in ng hindi nagka-crop ay pwede mo yan gamitin. Kahit anong camera ang pwede basta kaya mong kontrolin ang exposure at siguro later on kapag medyo dumidilim na meron kang paraan para ilagay siya sa tripod o para maging steady siya at hindi umaalog.
Pagdating naman sa lens, katulad ng sabi ko, nakadepende ito sa kung saan ka nagsushoot at kung gaano kakalayo sa cityscape na sinushoot mo. Merong mga cityscape na kailangan mong mag-wide angle lens dahil nga napakalapit mo dun sa cityscape. At meron namang mga cityscape na kailangan mong gumamit ng mahahabang lente, mga telephoto lens, dahil medyo malayo at kailangan mong mag-zoom. Ngayon, kung ikaw ay merong basic na camera na interchangeable at meron itong kit lens, kung iisa lang ang lens mo, ito pa rin ang magiging pinaka-versatile at pinaka-beneficial. Bakit? Tulad ng sabi ko sa mga nakaraang video, ang kit lens natin, ito ang pinaka-flexible dahil kaya siyang maging wide angle sa 24mm or 16mm kung APS-C ang gamit mong camera. At kaya din niya maging medyo telephoto sa 70mm o 50mm kung APS-C ang gamit mong camera. Meron din namang mga lenses na extended na kit lenses o extended na walk-around standard zoom katulad nitong Sony 24-105. So imbis na 24-70 yung kadalasang sukat ng kit lens, ito ay 24-105, mas mahaba ng konti kaya mas nakaka-zoom in pa. Para makita ninyo, ito ang 24mm, ito naman ang 70mm, at ito ang 105mm mula sa kung saan ako nagsushoot. Ngayon dahil meron pa tayong sapat na oras, hahatiin natin ang shoot na ito sa 3 parte. Una ang daytime shoot. Maliwanag pa, marami pang ilaw, nandyan pa ang araw at hindi pa natin kailangan gumamit ng tripod. Imbis na lang kung gagamit tayo ng long exposure at kakailangan din natin ng filters. Ang susunod naman ay ang sunset kung saan medyo nagsisimula ng dumilim. At sa totoo lang ito yung pinaka-challenging na parte. Especially kung ikaw ay magsushoot ng nakaharap sa araw. Nandito yung araw, nandito yung cityscape. Kaya hindi ganun kahirap yung gagawin ko sa parte ng shoot na iyon. At syempre yung ikatlong parte ng shoot ay yung twilight shoot o yung night shoot kung saan wala ng araw, may konting liwanag pa ang himpapawid kaya ang nangyayari ay nagiging blue ang sky. Yun ang tinatawag na blue hour at doon natin kakailanganin gumamit ng tripod o kung anumang tripod alternative. Kapag ka alam ko na merong mga railing ang mga lugar kung saan ako magsushoot, hindi na ako nagdadala ng tripod dahil gumagamit ako ng clamp. Ang clamp na ito ay nakaipit na doon sa railing kaya parang tripod ko yung buong building technically. Ang unang dahilan ay medyo dumidilim na at kailangan natin ng dagdag na liwanag at ayaw nating magtaas ng ISO para hindi maging noisy at ayaw nating magbaba ng aperture dahil gusto natin ay marami sa lahat ng layers na sinushoot natin ay in focus. So dahil doon ang exposure triangle na i-explain ko rin mamaya pa ay mas flexible pagdating sa shutter speed dahil gumagamit tayo ng tripod o ng clamp sa sitwasyong ito. Ngayon sa daytime shoot, dito yung pinaka-relax pa na oras. Kung minsan akala mo nag-aantay ka lang dahil nga mabilis lang naman. Hindi mo kailangan mag-tripod kung wala namang gumagalaw para ilong exposure. Katulad dito na kahit na may mga ulap, hindi rin naman sila masyadong gumagalaw. So hindi ko kailangan mag-tripod at gumamit ng filters para doon. At kung ikaw ay isang beginner, maganda rin yan dahil hindi mo kailangan mag-rely pa sa maraming gamit. Kung isa kang beginner at hindi ka pa sanay, kayang-kaya mong pumunta ng maaga, mag-shoot ka ng daytime, tapos siguraduhin mo may tripod ka para makuha mo yung balanse ng liwanag, ng sky at ng foreground mamaya kapag nagsisimula ng dumilim. So ang pinaka-importante sa gamit natin, camera, lens na akma sa layo mo sa sinushoot mong cityscape at isang tripod. Siguraduhin mo rin na ang tripod na ginagamit mo ay matibay para naman hindi mo problemahin na baka mahulog sa sahig o sa baba ng building yung iyong camera. Ngayon malapit nang bumaba yung araw at technically hindi ko pa rin naman kailangan mag-shoot dahil parehas lang yung binibigay sa akin na itsura ng ilaw ngayong sunset na tsaka yung kanina na mas mataas pa yung araw. Actually mas maganda pa yung kanina dahil yung ilaw na tumatama doon sa mga building ay mas sharp at mas may contrast. Sa ngayon medyo humihina lang yun. Tapos hindi rin ganun kakaiba yung kinalalabasan dahil walang masyadong ulap dito sa malapit. Pero para maipakita ko sa inyo, isushoot ko pa rin yung sunset as if meron siyang kinaiba. So ngayon gagamit na tayo ng tripod dahil medyo dumidilim na.
Ngayon, nandito yung cityscape pero nandito yung araw. At technically, pag sinut natin yung araw, expect natin na ang makukuha natin ay silhouette lamang ng kung ano man yung nasa paligid ng araw na yon. Ngayon, dahil sa location na ito na hindi naman entirely nakaharap yung cityscape sa sunset, medyo empty yung nakukuha nating sunset. Pero kung titignan mo sa malayo, nandoon ang Manila Bay at nandoon sa kabilang dulo ng Manila Bay ang Bataan. At yun yung nakikita natin dito sa sunset na ito. Ngayon, medyo tricky yung ganitong shoot kapag nakaharap ka sa araw kasi syempre lahat ng nasa harap ng araw, which is technically lahat naman, no, ay magiging silhouette dahil nga sobrang lakas ng ilaw ng araw. So maraming pwedeng paraan para makapag-shoot ka ng ganyan. Pwede namang silhouette ang gawin mo. Pwede kang mag-shoot ng bracketing o kaya pwede kang gumamit ng isang graduated neutral density filter. Ang ginagawa nito, pinapadilim niya yung taas na banda nung shot kung saan syempre nandoon yung sky at nandoon yung araw pero hindi niya pinapadilim yung nasa ilalim. So, hindi man saktong-sakto pero kaya niyang medyo paglapitin ng konti para kayanin ang dynamic range ng camera mo. Kung hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko, meron tayong video tungkol sa dynamic range na magiging malaking tulong para maintindihan mo ang maraming mga challenges sa photography, lalong-lalo na sa landscape photography. So para magawa natin yun, gagamit ako ng isang filter holder. Itong filters na ginagamit ko ay galing sa HNY. At ilalagay ko yan dito para nga makabit ko yung filters na gagamitin ko. At kailangan nating medyo mas magmadali dahil sa Pilipinas, dahil malapit tayo sa equator, mabilis lumubog ang araw. Sa settings natin, dahil naka-tripod tayo, bababa ko siya sa ISO 100 dahil pwede tayong mag-long exposure. Ang aperture lalagay ko sa f11 dahil gusto ko sharp yung kuha at nasa sweet spot range ng lens na ito, yung f11. At ibababa ko ngayon yung shutter speed sa kung anong nakikita ko sa screen na akma. Dahil maliwanag pa, hindi rin naman kinailangan na sobrang haba ng exposure at dito naka 1/6 seconds lang tayo. Pero dahil medyo mabagal-bagal na yon, gagamit ako ng 2-second timer para hindi maalog ng pagpindot ko ng shutter button yung camera at hindi mag-blur. So minsan, ang ganda nga ng tripod mo, matibay na matibay, kaya lang pagpindot mo naman ng camera, naaalog. Kaya gagamit tayo either ng remote or ng timer. Ngayon yung clouds na malapit dun sa araw, actually hindi naman gumagalaw. Pero kung halimbawang gumagalaw, pwede tayong gumamit ng ND filter. Ngayon gagamit ako ng ND64 o 6-stop na ND filter para mapabagal ko. Sakaling gagalaw yung clouds ay mag-scud siya o magbo-blur siya para magmukhang mas dynamic yung ating composition. Magmumukha siyang paintbrush. At siguro 1 minuto na lang wala na yung araw. 20 seconds, wala ng araw. Ganun kabilis bumaba ang araw sa Pilipinas. 5, 4, 3, wala na. Wala ng araw. Ganun kabilis. Pero makikita natin na meron pa ring afterglow. Makikita ninyo sa litratong isushoot ko na ito ay meron pang bakas ng araw sa likod ng mga bundok. At sa totoo lang, ang sarap sigurong i-shoot nito ng naka-telephoto lens dahil lalo pang ma-emphasize yung bundok na yan. Para lang makita nyo, ika-crop ko yung shot. At sa ganun kabilis natapos ang sunset, medyo maliwanag pa rin, pero wala nang warmth yung nakikita nating ilaw. Dahil dyan, mag-aantay tayo siguro mga 15 to 20 minutes para lalo pang dumilim at magsimula ng umilaw yung ating cityscape. At technically, medyo mas masayang i-shoot yun. Okay, ngayon medyo dumidilim na. Malalaman mong kailangan mo nang magsimulang mag-shoot kapag yung mga ilaw sa mga building sa paligid ay nakikita na kahit na may liwanag pa rin sa sky. At yung sinushoot ko ngayon, ito yung DMCI Orabella at nasa design ng architecture ng DMCI yung maliliwanag na building. Kaya maganda siyang basihan kung oras na nga bang para mag-shoot. So dahil nakikita ko na sa frame ko yung
mga ilaw nitong Orabella ay pwede ko na siyang i-shoot. Meron pang ididilim yan, pero tulad ng sabi ko, maganda na magsimulang mag-shoot ng mas maaga para nag-a-adapt ka na lang dun sa environment o dun sa changes ng lighting. Ngayon, settings natin ay ISO 100 pa din dahil ayaw natin ng kahit anong noise. Nasa f11 tayo dahil gusto natin yung focus natin ay covered lahat ng nasa frame mula foreground, which is yung Orabella, at sa background, which is yung cityscape sa likod na binubuo ng Makati, BGC, at medyo makikita mo pa yung mga bundok sa south. At yung shutter speed natin sa ngayon, nasa 3.2 seconds lang ako, pero habang dumidilim, habang tumatagal, ay hahaba yung shutter speed na yan dahil nga dumidilim. So tulad ng sabi ko, yung exposure triangle natin sa landscape photography, medyo fixed yung ISO, naka-fixed ako sa 100. May mga times na pwedeng mag 200, 320, 400, pero kadalasan 400 lang ang itinataas niyan, except kapag nighttime landscapes na merong stars o may astrophotography na involved. Pero sa ganito, mataas na yung 400 para sa akin. Dahil doon, ang mag-a-adjust para mag-meet yung ating exposure triangle ay yung ating exposure time o yung ating shutter speed. So habang sinasabi ko yun, medyo dumilim ng konti, bababa ako ngayon sa 5 seconds. Siyempre, timer pa rin tayo para hindi maaalog yung camera. So, itong shot na ito ay 35mm, ito yung 70 at ito yung 105. Ngayon, magsushoot tayo ng medyo mas malayo, nasa around 100mm tayo para makuha natin yung skyline ng Makati at BGC. Kumpara naman natin kung dito tayo sa malapit magsushoot. Ngayon, nasa 50mm ako at kuha ko ang kabuuan ng Araneta City o Araneta Center para sa mga hindi pinanganak sa time ng Araneta City at medyo tito at tita na. Para lang din makita ninyo, ito yung 24mm at hello daw sabi nung aso na nandun sa unit na malapit kung saan ako nagsushoot. Makikita natin na sa 24mm medyo talagang wide na siya, no? And technically hindi siya ganun ka-favorable dahil masyado nang overpowering yung sky. So ang dagdag na lesson natin dito, basagin natin yung misconception na kapag nagla-landscape photography tayo, kailangan parating wide angle. 24mm hindi ganun kaganda kasi sobrang lawak na nung sky, sobrang laki na ng dead space at yung mga building na sinushoot natin ay masyado nang maliit at masyado nang malayo. So ang lente na ginagamit natin sa landscape at sa urban landscape, depende pa rin sa kung gaano ka kalayo doon sa composition na gusto mo. So sa puntong ito, technically nakita nyo na yung tatlong composition na pwede kong gawin dito. Meron pang mga building dito pero hindi na ganun kaganda. So magpapaulit-ulit na lang ako doon sa tatlong composition na nakita nyo na para makuha ko yung perfect na blend ng blue hour sky saka ng cityscape, yung liwanag na nanggagaling sa city. Kanina nasa 8 seconds lang tayo, ngayon nasa 20 seconds na tayo para makuha yung napakagandang balanse ng ilaw. At ayun, sa wala pang isang oras, nagsimula tayo sa ganitong shot na napakaliwanag pa at natatapos tayo sa ganitong shot. At konti na lang ay mawawala na rin yung kulay sa himpapawid. Kaya titigil na rin ako mag-shoot. Pero technically, pwede pa rin naman mag-shoot kapag ganon. Pero gusto ko kasi sana na kahit papano ay yung sky ay may konting blue pa para hindi mukhang dead space yung sky at hindi na siya nagiging itim. Dahil nga nagdidilim na ang settings natin, ISO 100 pa rin. Medyo nagbaba ako ng aperture to f9. Pero ang ating shutter speed ngayon ay nasa 30 seconds na. Sa ibang camera, sagad na yon, except na lang kung gagamit ka ng bulb timer. Ngayon, may mga pagkakataon na gusto mong magdagdag pa ng exposure kung gusto mo mga 1 minute or 2 minutes. Pero yun ay kung meron kang motion na hinahabol. Gusto mo ng motion blur mula sa mga kotseng dumadaan o kaya naman sa mga clouds kung merong hinahangin na clouds. Pero sa sitwasyong ito, wala. So dito, ang gusto lang natin, kaya tayo naglo-long exposure ay malinis at balanced na exposure. At kaya na yon sa 30 seconds.
At ayun, ang dami natin na pag-usapan tungkol sa urban landscape o cityscape photography. Pero syempre marami pang pwedeng gawin tungkol dyan. At siguro kapag meron tayong ibang location ay gagawa din ako ng iba pang video tungkol dito. Pero yun, tulad ng dati, kung meron kayong mga tanong, pwede ninyong iwanan sa comment section at iisa-isahin natin yan kapag may oras tayo. At syempre, para sa mga first time manood nito, ako si Nico Valenzuela, isang landscape and architectural photographer. At sa video series na ito, pinag-uusapan natin ng iba't ibang importanteng bagay tungkol sa photography, pero tulad ng dati, sinisimplihan lang natin.